Marami sa mga lalaki ang nagtatago sa mahalimuyak na salita at mga kung ano-anong magagandang panunuyo para makuha lang nila ang isang babae. Pero hindi mo talaga ito manonotice kung hindi kayo magsasama ng matagal at malalaman mo lang yan pag magkasama na kayo sa isang bubong. So ngayong araw na to, ang pag-uusapan natin is yung mga tipo ng lalaki na kailangan mong iwasan. So kung bago ka pa lang sa aking channel, ay please subscribe sa aking channel, and also maya-maya pag nagustuhan mo itong video natin, iwanan mo lang itong video natin ng like, and also do not forget to turn on your notification bell para maging updated ka sa mga ina-upload nating videos every week. And do not forget to follow my Instagram account. Ayan po, nag-iisang Instagram account ko. Ayan, pag nakita nyo po yan, meron po tayong link down below. Diyan po ako nag-upload ng mga pictures ko, mga ibang klaseng videos ko, yung mga trabaho ko, at yung mga daily dose of life ko na ginagawa dito sa South Korea. Link down below, click nyo lang po yung see more at makikita nyo na ang link ng aking Instagram, at i-follow nyo na rin po ako para maging updated rin kayo sa daily dose of life ko kung interested ka. So without no more further ado, let's go to our main topic for today. Mga tipo ng lalaki na kailangan mong iwasan. Number 1 is yung tipo ng lalaki na merong abuse history. Yes, yan po ang napaka-importante. Kailangan mong tingnan at usisain. At kung kailangan mo mag-hire ng private investigator, pero napaka-exage naman nun. Pero makikita mo yan on the first move kapag ang tipo ng lalaki ay medyo mataas ang anger management, palaging naninigaw. Diyan nag-uumpisa yan, naninigaw at nagdadabog palagi, sinisira yung mga gamit na mga napaka-importanteng gamit dahil lang sa emosyon niya. Napakataas ng high blood pressure niya kung ganyan, at it can lead to something else pagdating sa katagalan ng relationship ninyo. Kaya girls, lagi niyong tatandaan, iwasan ang tipo ng lalaki kung sa umpisa pa lang ay nagpapakita na napakataas na anger sa sarili niya at wala siyang anger management sa sarili niya, hindi niya makontrol yung negative emotions na yan. So iwasan niyo ang lalaki na may abuse history, kasi ang anger management dun na papunta yan sa abuse na sinasabi ko. Another tipo ng lalaki na kailangan mong iwasan is yung mga lalaking walang pangarap sa buhay. Yes, ayan ang number 1 na kailangan na iwasan nyo. Lalo na kayo girls, iwasan nyo yung mga tipo ng lalaki ng ganyan. Kasi dyan pala sa umpisang part na yan dyan mo na makikita ang reflection ng isang lalaki when it comes to the future. Dyan mo talaga makikita yan. If that guy will take care of you, magsusupport ba yan sa family mo someday? Or baka, di ba, iiwanan ka lang yan at, di ba, gagamitin ka lang yan for sexual pleasures. Di ba, ganun lang yung mga kailangan yung iwasan talaga, is yung lalaking walang pangarap. At yan, matik na yan. Magugutom lang kayo dyan sa lalaking yan. At baka kayo pa ang asahan yan at the end of the day. So, iwasan ang lalaking walang pangarap. Another tipo ng lalaki na kailangan mong iwasan is yung tipo ng lalaki na takot pumasok sa relationship. Yan. Kasi ngayon sa generation na to, nauuso na yung mga hookups. Kung tawagan na yung hookups, yung unang kita pa lang may mangyayari na, or nangyayari yung mga bagay-bagay na walang label. Ayan, usong-uso ngayon yan sa generation na yan. Kaya tinatago na lang nila sa word na situationship, di ba? Wala pa ring label yan, di ba? Friends with benefits, tinatago lang nila yan. Pero at the end of the day, girls, ladies, tandaan nyo, kayo rin ang matatalo sa part na yan, okay? Always remember that. Tandaan nyo yan, girls, kayo ang talo when it comes to that type of game. Laro na mga lalaki yan, huwag nyo i-enjoyin, okay? Laro na mga lalaki yan. Ang mga hook-up games na yan, yung mga, kama-kama lang, tapos walang relationship para walang problema, di ba? Panalo ang lalaki dyan. Trust me, remember that always, okay? Kahit gaano pa kapogi ang lalaki na yan. Kasi, let's go back on the tradition back in the day, di ba? Back in the day, traditionally wise, yung mga lalaki, tapos nagko-court sa babae, or di ba ganon, nagko-court, nililigawan. Tapos pag nakuha na nila yung petchay ng babae, ay
automatically back in the day, pinapakasalan na nila. But ngayon, the generation has changed. Pero aminin natin, mas maganda yung tradition dati, di ba? Kasi doon natin na ano yung monogamy ng isang lalaki. Doon natin nakikita yung monogamy at pagiging stick to one ng isang lalaki. So kapag ang lalaki na yan ay takot pumasok sa relationship, iligwak mo na yan, te. Another tipo ng lalaki na kailangan mong iwasan is yung lalaki na may zero emotional intelligence. Ayan, ang lalaking walang pakialam sa feelings mo. Ayan, ayan mga tipo ng lalaki na feeling nonchalant, pero kahit umiiyak ka, hindi man niya maramdaman, hindi ka man niya kino-comfort. Oy, umiyak ka dyan, di ba? Maybe based on his experience, pero hindi natin pinagtatanggol yan, di ba? Kasi kailangan ng isang lalaki is attached sa emotions ng mga babae. Lalong-lalo na kapag ang babae na yan ay karelasyon niya. Kailangan po yan na kailangan alam ng lalaki kung ano yung nararamdaman ng babae, and so on and so forth. Dapat rin yung babae is aware din sa emotions ng lalaki. Pero kapag ang lalaki na yan ay walang emotional intelligence na tinatawag natin, is ang babae ang mahihirapan dyan, na kahit maglumpasay ka dyan, wala siyang pakialam. So you better find a guy that has emotional intelligence para rin sa ikakaganda ng relationship, at kailangan be wise on choosing the guy. Sinasabi ko nga sa dating videos ko, kung kailangan i-filter nyo yung mga lalaki na yan. No more debate. Yan lang. I-filter nyo na maigi yung mga kalalakihan, and hindi na kayo mahihirapan sa pagpili. So girls, you should find a guy na may emotional intelligence, or else mahihirapan lang kayo sa buhay nyo. And the last tipo ng mga lalaki na kailangan mo talagang iwasan is yung mga lalaki na walang time sa'yo, or if he don't want to see you. Yun yung mga lalaki na ganun. Yung tipo ng lalaki na nabigay mo na yung gusto niya, ha? Nabigay mo na ang pinaka-perlas ng silanganan mo. Pero pagdating sa namimiss mo siya, gusto mo siya makita, wala siya. Hindi mo siya, kapag kailangan mo ng mga tulong or something, wala siya. Diba? Kasi nga nakuha na niya yung gusto niya. Pero girls, mga lalaki na nakipag-commit sa relationship pero ayaw kang makita, questionable din yan. Ha? Kapag na kayo ay nasa isang relationship na at hindi ka man lang niya mabisita, even once a week is a minimum. Once a week is a minimum, okay? Napaka-minimum po niyan, girls, na kailangan puntahan ka niya para makita ka man lang niya. If she cares for you, diba? Kung may pakialam siya sa'yo, he will find a way to see you kahit pagod pa yan sa trabaho. Kasi lalaking in love ay ginagawa yan sa babaeng mahal na mahal niya. Gumagawa siya ng paraan. May kasabihan nga, di ba? Pati dagat ay tatawirin, pati langit ay lulundagin. May mga ganun pa nga kasabihan yung mga kalalakihan. Kaya girls, never ever settle for a guy who doesn't want to see you. At sana may natutunan na naman po kayo sa ating topic for today. At kung nagustuhan mo tong video natin, just please leave this video a like, and also please subscribe to my YouTube channel para lumaki pa yung family natin dito sa YouTube. And also follow my Instagram account. Ayan po, nag-iisang Instagram account ko. Follow nyo lang po ako dyan para maging up to date din po kayo sa mga daily dose of life na nangyayari sa akin dito sa bansang South Korea, sa OFW. And yes, para makita nyo ng mga pictures, trabaho ko, at so on and so forth. So yes, and do not forget to use Aria Prime Co para gumanda palalo ang inyong balat. So without no more further ado, maraming salamat sa panonood, at lagi niyo tatandaang mahal na mahal ko kayo.